Mga kakwento, nag-aalab ang boxing updates ngayon dahil alam nyo ba na isang nagbabagang ika-12 round ang tumapos sa pangarap ni Nick Ball na manatiling hari sa sariling bayan matapos siyang patumbahin at agawan ng titulong World Boxing Association Featherweight World Title Belt ng Mexican-American na si Brandon Figueroa sa harap ng mga libu-libong taga-suporta ni Ball sa Merseyside. Isang malupit na left hook mula kay Figueroa ang nagpabago sa takbo ng kasaysayan sa uling mga minuto ng laban. Bagamat kilala sa katapangan at pilit pang bumangon mula sa canvas, hindi na kinaya ni Ball ang sunod-sunod na atake ng mas determinadong si Figueroa. Matapos ang knockdown, agad naman na sinugod ni Figueroa ang nanghinang kampyon at ipinako ito sa mga lubid sa pamamagitan ng mabigat na kombinasyon dahilan upang itigil ang laban at patahimikin ang buong arena na kung saan itong si Ball ay muntik pang lumusot sa ring. Wala akong ibang may bibigay kundi respeto para sa kampiyon sa mga manonood dito. Humingi ako ng paumanhin. Masyado lang akong excited. Payag ni Figueroa sa gitna ng selebrasyon. Naramdaman kong kontrolado ko ang laban. Si Nick Ball ay isang matapang na kampiyon. Hindi siya basta-basta sumusuko hanggang sa tinamaan ko siya ng short left hook para kay Figueroa. Ang tungkumpay na ito ay bunga ng 3 buwang malayo sa kanyang pamilya at pangangkop sa oras ng isang bansa. Sa kabila ng pagod at jetlag, napatunayan ang kanyang game plan na epektibo ito laban sa estilo ni Ball. 3 buwan akong nawalay sa pamilya ko. 8 oras ang agwat ng oras dito mula sa LA. Pero nagbunga ang lahat. Masaya akong muling maging world champion. Dagdag ng bagong hari sa featherweight division. Para sa mga tagahanga sa Liverpool, isang malaking dagok ang pagkatalong ito. Si Ball na itinuturing na gritty at palaban ay nagipagsabayan mula sa round 1 hanggang round 11. Ngunit ang isang pagkakamali sa huling round na naging mitsa ng kanyang pagkatalo. Sa kabila nito, nananatili siyang isa sa pinakamahusay sa dibisyon bagamat kailangan niyang dumaan muli sa mahabang proseso para mabawi ang trono. Samantala, hindi lamang sa England nagkaroon ng sorpresang resulta dahil maging sa Japan ay nagulantang ang mundo ng boxing. Ang dating undefeated na si Subaru Murata na 29 anyos ay lumasak ng mapait na pagkatalo laban sa challenger na Pinoy na si Gabriel Santissima. Sa ika-6 na round, tinangka ni Murata na tapusin ang laban matapos makitang epektibo ang kanyang mga body shots. Gayunpaman, isang matinding left hook counter mula kay Santissima ang sumalubong sa kanya na nagpabagsak sa Japanese champion. Bagamat nailigtas ng tunog ng bell sa round na iyon, hindi na nakarecover pa si Murata mula sa tinamong pinsala. Sa huli, nag-iisa ang 3 mga urado na ibigay ang tagumpay kay Santissima kaya panalo siya via unanimous decision. Ayon kay Tsuyoshi Hamada ng Tekken Gym, inakala naming matatapos na niya sa 6th round pero tumama ang counter ng kalaban habang ito ay dumidepensa. Isang laban ito na puno ng panghihinayang. Mga kakwento, dahil sa pagkatalong ito, ang perpektong record ng Hapon na si Murata na 10 wins, walang talo at 10 knockouts ay tuluyan ng nabura habang bagong WBA Asia Pacific Super Bantamweight Champion ay nasang akyat sa world rankings. Kaya naman dahil kay Santissima ay upset sa Japan ang kanyang dala. Kaya kabayan, mabuhay ka!